Hello! Magandang gabi, magandang umaga, whatever. I hope you're not having a nice day because ako, sisirain ko yung joke. Char lang. Andito tayo para mag-react. Dito sa napag-usapan ng nanay ko at yung magaling kong tito. I'm doing this kasi gusto kong hindi ako mapakali. Like, constantly nag-iisip ng mga bagay para lang ma-release kumbaga yung inis kasi nakakainis yung nangyari. So, eto na, tara na mag-react na tayo. Ito yung chat nila. See, as you can see, ito yung chat ng nanay ko. So, yan. Nag-ask siya. No. Ito pala yung about sa bahay dyan sa harap. So, yan. May request ako sa inyo. Pwede bang ipasyal nyo si nanay dyan sa bahay nyo ng weekends habang nakakalakad pa siya at hindi pa bedridden at para mabigyan din kami ni Ninya ng time out. Ng time out? Yes, kasi pagod na kami ni nanay. 24/7 kami. We're taking care of my grandma na may dementia na. May konting dementia na. Pero yung konting-konting yon, grabe. Grabe. So yan. Moving on. Isang buwan na siya ngayon dito. Dito lang sa bahay, hinahanap kayo ni hindi nyo kinukumusta. Okay? Kailangan natin ibigay kay kuya na Ibono. Different na yan. Different issue. Yan. Ox Ate Emmy. Yan na, sumagot na siya. Ox Ate Emmy. May iwan nga yung isang family. Bigay mo na lang ako ng list ng kulang pa nila ate para maipakita ko sa kanila. Magkano share ng bawat isa sa pagsukat ng lupa? Okay, lupa. Ayan. Ni-reply niya yung sinabi nanay. Okay ako dyan. May danger. Sa totoo lang, ito, kahit nung wala pang pandemic, talagang tinatanggihan na nila yung grandmother ko. Kaya, hindi na kami surprise ng mom ko na tatanggihan niya ulit niya. May danger, syempre excuses, katulad nung birthday ng lola ko. Hindi siya nagpunta. 79th birthday ng lola ko, naghanda kami, nag-ambag kami. Because, mag-aambag bawat family. Since ayaw niya maglabas ng pera, sinabi niya, gumawa siya ng excuse. So, kahit lahat na ng kapatid niya, including my mom, kinausap siya na, pumunta ka naman. Tapos parang, siya, hindi talaga kasi malaki daw yung utang na loob niya dun sa friend niya. So, it's just showing na mas importante ang ibang tao kaysa sa mom niya. Ayan. Eto na. Sumagot na yung nanay ko. Ayan. Nabayaran ka na pala ng recruiter mo matagal na. Bakit hindi mo man lang binalik kay nanay? Yung utang mo nun kay nanay at kay nanay at babayaran mo, sabi mo kailan mo babayaran? Yun na. Yung story niyan is nangutang siya kay lola ng malaking pera kasi mag-a-abroad siya. And nung naloko siya, naloko na siya, si lola pa yung nagbibigay ng pera sa kanya para may mapakain siya sa family niya. 'Di ba? Isipin lang natin. 'Di ba malaki na siya? May pamilya na siya. So, he should manage without getting any help sa nanay niya. Hindi naman sa ayaw natin siyang tulungan, kaya lang, ganito yung nangyari. Hindi niya binayaran si lola. Kahit sabihin pa ni lola na, huwag pa ng bayaran, it's morally, yung term? Morally,
Moral obligation. Thank you, nanay. It's a moral obligation na you pay back your parent. Your parent na kung ano yung ginastos niya sa'yo, you pay it back. So, yan. Si tita. Ayan. Dahan-dahan ka sa pagsasalita mo. Sabi ni nanay, wag ko na bayaran yun dahil illegal. Recruiter ako, medyo nakabastos ang pagkakasabi mo na parang niloko ko ang nanay ko. Hindi ba? Hindi mo ba niloloko si Lola yung mga times na kakatok siya sa pinto mo, bibigyan ka ng Jollibee. Pero, that time may pagkain na kayo. Pero akala nung matanda, wala pa kayong pagkain. Hindi ba pangloloko yon? Na-witness ko yon. I testify, char. So, yan. Sagot ni nanay, Bek, kahit saan mo tingnan, utang mo yon. Hindi kasalanan ni nanay na illegal recruiter ka. Ano? Sinasama mo pa nga ako dyan sa illegal recruiter mo. Na napaka-insensitive mo naman. Bayaran mo yan ng unti-unti. Pag na-ER kami, may nagagamit kami para sa kanya. Well, it's true. Yung mom ko, pag kami naman kasi yung nag-aalaga kay Lola. Explain ko ha. Kami yung nag-aalaga kay Lola. So, all the siblings, yung mom ko, yung siblings niya, lahat silang 5. Lahat silang 5 siblings. Except, yung bunso nila, which is Tito Beck. Siya yung may idea na mag-ambag kayo, ganyan-ganyan. Ipunan nyo si nanay, pero siya yung hindi nag-aambag. Okay? Idea niya, pero hindi siya nag-aambag. So, all 5 siblings, except Tito, siya yung pang 6. All the 5 nakapagbigay. Kami, ni nanay, mom ko nakakapagbigay. Kahit maliit yon, nagbibigay kami. Nakukumpleto namin. Siya, wala. Nakalista yon. I can show you because my mom is very good at it. She's very good at listing. So, may proof kami na wala talaga siyang binigay. Yan. Yung next, binigay na sa akin ni nanay. Yon, sabi ko, babayaran ko, pero sabi niya, wag na. Wag na. But it doesn't mean na you're not gonna give it back. All the most na dapat ibigay mo. Kasi utang yan eh. You should always pay. Guys, you should always pay your utang. Kahit ultimong piso yan, you always give it back. The whole thing, you have to give it back. Para, let's say, paano kung walang yan na utangan mo? 'Di ba? Para wala sila maisumbat. Or, let's say, sige, mabait. Sobrang bait sa'yo. Syempre, para lang masuklian mo yung bait ng tao. Ibabalik mo, syempre. Lola has been very, very good to us. That's why, ganito, gusto namin maibalik sa kanya. Sabi ng mom ko, shh, quiet. Nagiging high pitch. High pitch ako. So, yon. Nabayaran. Anong part dyan ang bastos? So, nireplyan ng mom ko. Nireplyan niya yung sarili niya. Anong part dyan ang bastos? So, going back, yan. Meron po ba bastos na nasabi yung nanay ko? Nabayaran ka na pala ng recruiter mong matagal na. Bakit hindi mo na man lang binalik kay nanay? Yung kung utang mo yun kay nanay at babayaran mo, sabi mo, kailangan mong bayaran with question mark. Question. Syempre question, tinanong niya. Kailan
mo babayaran. So, asan? Hanapin. Asan ang nakakabastos? 'Di ba? Diyan, sinasabi ko na parang self-defense na lang siguro kasi yan. Kasi wala talaga siyang balak bayaran or he just wants to get away with it. So, bastos ka talaga kasi, ate, kaya hindi mo ma-recognize. Ma-recognize kung ano ang bastos sa sinabi mo. Talaga ba? So, siya kasi bastos siya, kaya nare-recognize niya kung ano yung bastos. Guys, so speechless, like napapailing na lang. Anyway, ayaw pabayarin sa'yo kasi naloko ka, sabi nung second eldest brother ng mom ko, nawala ka. Pero kung nabalik sa'yo, moral obligation yon na ibalik. It's a moral obligation. Si Tito, meron siyang 3 unit. Umalis siya dito sa compound namin, nag-rent to own sila ng condo. May 2 silang condo, yung isa pinapaupahan, yung isa office nila. Tapos, yung house nila dito ngayon, yung luma nilang house dito sa compound namin, pinaupahan nila. Which is dapat, yung upa doon, is dapat napupunta kay Lola because it's her land. Tong compound, like, the whole land here. The lot, the house and lot. House and lot, ganun. Sa kanya to. So, it's my right yung lola ko dun sa upa dyan sa taas. Doon sa old house nila Tito Beck. Dapat, yung upa na nakukuha niya dito, mapunta kay lola. Hindi na, kumbaga, yung expense na pang food niya, pang diapers niya, medicine, pang pa-check up, pang hospital. Like, yun, dapat doon niya nakukuha. Pero hindi. Sa kanya pa rin napupunta. Anong gagawin niya? May office na sila, may business na sila. And it's really doing well and good for them because it's doing well. Plus, nagpapaupa pa sila doon din. Same at their condo. Doon sa same place yata doon. So, 3 unit nila. May maganda silang bahay. Their business is doing well. Nagpapaupa sila. 2 yung pinapaupahan nila. So, capable siya magbayad. Right? Am I right? Mother, am I right? Come on. Don't leave me hanging, Mom. I'm right? So, yon. Moving on. Last month lang nakita mong dumating pamilya ko para sa pasyalan si nanay. Ano ginawa mo? Nung binuksan mo kami ng screen tapos ayan na. Tapos nung nakita mo kami, pinagsaran mo kami, tapos pinatayan mo kami ng ilaw. Wala kang narinig sa akin. That's not true. Well, it's semi-true because nagka-COVID siya. And he's visiting without any confirmation na gumaling na siya sa COVID. And do you think papahalubilo namin sa kanya na nagkaroon ng COVID yung senior citizen naming lola? Yung senior citizen niyang nanay? Siyempre, yung mom ko, she's a nurse. She knows the risk. Siyempre, hindi niya papakausapin si lola doon sa taong nagka-COVID, 'di ba? Yung
kung paano niya sabihin na, magaling na ako, pero hindi naman siya nagpa-swab. Wala namang certificate na nagpapatunay na wala na talaga siyang COVID. So, nag-iingat lang kami. That's not pambabastos. Okay? Huwag kang sumbat ng sumbat. Yes. Kita mo, this is a defense mechanism. He gets angry and he tells all the things that are lies na hindi naman, it's the truth na ginawa niya yun, pero he doesn't want to do it pala. Like, ano yun? Tupperware ka ba? You're such a Tupperware. You know what Tupperwares are? Plastic. Plastic siya. Sumbat ng sumbat. Naghanap na ng kakampi. Bakit? Di ko. Binigay ba sa'yo yung, sing-sing ni tatay, pinabalik sa'yo. Pero kung binayaran mo yun, kay nanay, dapat nga sa'yo yun. Ate, grabe utak mo. Grabe pa, utak ng mom ko. Binigay, sing-sing. Magkaiba naman yung sing-sing sa money. It's not equal. Money is money. Like, pwedeng nababawasan, pwedeng nadadagdagan. Yun, ring is a valuable. Unless isanla mo, papalit mo sa, it's different. It's just different. Ikaw yung, nung nag-B-day, ayan na, nagsumbat na rin yung nanay ko. Nung B-day ng nanay ni Verna, pumunta ka. Ang sabi ko, isama mo si nanay, sinabi mo, ayaw mo kasi na-stress ka. Ganon. Tapos, ngayon, okay ka. Okay ka, ipasyal si nanay. Wow naman. Yep, etong situation na to, the nerve actually. Ganito kasi nangyari. Birthday nung mom nung ninang ko. And, syempre, because gusto talaga ang talaga namin is maipasyal si lola. Kasi invited yung lola ko. Syempre, both lolas, chika sila, ganyan. You know how the old people, they socialize, they like this, ganyan. Pero, yon, ganito yung una namin sinabi. Ganito yung, so, tinext ng mom ko, tito, sabi niya, uy, birthday nung nanay ni Verna. Punta kayo. And then, syempre, I can show you the text. Nandyan ba sa'yo yung text, diba? Nay, I will show you the text sa susunod na, reaction. So, yon. Sabi niya, sige, parang excited pa siya, like, okay, like, saan? Tinanong niya na yung details and everything, like, yan. Then, nag-text ulit yung mom ko, inad niya yung, isama mo naman si nanay, parang, i-drive mo naman si nanay, sa'yo sa car mo, sasakay si nanay, si lola. So, yon. Ayan na. Ang reply niya is, may pupuntahan pala ako, ganyan. Tapos, parang hindi na lang siya tutuloy kasi naka-stress daw si lola. You see, guys? What did I tell you the first thing in this video? He makes excuses. Not to be with his mom. Napakagaling. Diba? And, the nerve na gawin niya yun, samantalang lola gave everything for him. Spoiled siya kay lola. And now, like, i-drive mo lang papunta dun sa birthday. Like, tatanggi siya. Pati yung birthday, yung 79th birthday nila, like, mag-aambag ka lang ng, magkano yun? Like, 1.5?
1.5 lang. Para para hindi ka gumastos ng 1.5, hindi ka na lang pupunta sa birthday ng nanay mo. 'Di ba? Grabe ang utak mo, reply ka, grabe, ikaw ang grabe. Ayaw mo ma-stress, nanay mo yung ipapasyal mo. 'Di ba? 'Di ba? Nakaka-stress naman kasi talaga. But, 'di ba, it's not that. Anong term doon? You look ahead, or what's that? Ano yung term, nanay? You look past by it? Nay, help me out here. Gusto mo siyang makasama. Baliwala yung stress. Kasi gusto mo siyang makasama. Since it's not really everyday na nandito, umalis nga sila dito sa compound namin. So, hindi niya nakikita talaga totally si Lola. Like, hindi everyday. Like, minsan lang niya makasama, minsan lang siya ma-stress. I mean, tapos parang, stress, like, all the negativity, doesn't see the positive na, makakasama ko yung nanay ko. Like, di man lang, di ba? Di inisip. Bulok ka pala, ate, ang tanong, pumunta ba ako sa party? Hindi ka nga pumunta kasi ayaw mo ipag-drive si Lola. Diba? Ayaw mo ipag-drive. Wala akong wala akong narinig. Ano yung SYP? Pag pumunta ka dito kung di pengeng pera, nanay. Wala akong naririnig. Pag pumupunta ka dito kung di pengeng pera, nanay. Oh yeah, that's true. Kahit joke yon, all jokes are half meant true. Ever since he was a kid, ang kwento nga nila sa akin, lagi siyang nanghihingi ng pera. Kawawa naman yung lola ko, 'di ba? Naging hinihinga ng pera. Syempre, ito naman si Lola because motherly, tsaka favoritism. Favorite niya yung bunso. Inispoiled niya. Kaya ganito yung ugali. Ano yung AO? Ako yung magbiro. Akong nanghihingi ako ng pera. Akala mo totoo? Genius. Nakikita ko yan Hinihingian ko ng pera yon. What? Ayan na. Excited ka pa nga nung sinabi ko excited ka pa nga nung sinabi ko isama mo si nanay. Anong sagot mo? May stress lang ako. Yung naglolo ko, ayan na. Sinumbat niya, nung naglolo ko, yung adik mong asawa, hindi ka ba tinulungan ng pera ni nanay? Ibabalik mo din ba yon? For your information, may work ang mom ko, may part-time job ako, we're managing ourselves pretty well without my grandmother's pera. Wala kaming kinuha kahit piso. Wala. As in wala. Because lahat yon napupunta sa medicine niya, sa food niya, sa diaper, sa check-up. So, ano pang kukunin? Wala. And we don't really get. I mean, hello, hindi naman kami yung... I always tell my mom na I don't want to borrow money. Hindi naman sa pagiging ma-pride, okay? It's just wrong for me to borrow money. Kasi para sa kanya yun She's done. She's old enough to borrow money from, 'di ba? Isipin mo, sige, pang tulong, pero ibabalik. Sige, okay, pero ibabalik, binabalik. Unlike my magaling uncle, si uncle kong magaling, hindi niya talaga ibabalik. Let's read. Let's continue, okay?
At kana Tita Henny sa Cavite, nagpapadrive ako para makita sila. Ano sagot mo sa akin? Traffic dun. Samantalang monthly kayo kina Noel at mas malayo pa yon. Ano? O ano? That's true. Pag sa ibang tao, they have the time, they have the gas, they have the money to go there. Because a friend. Pero pag sa mom niya, ayaw niya gumastos. Ayaw niya ipag-drive. Yes. Yon, napakagaling na anak, diba? Ayan. Ate, napakarami mo ng atraso sa akin at sa pamilya ko. Sobrang dami na pinagtatakpan kita sa asawa ko at mga anak ko sa kabastusan mo sa amin nung wala pa akong pera. Hanggang ngayon, bastos ka pa rin. Saan? Kahit ilang beses namin balikan yung nakaraan, wala kaming nagawang masama sa kanya. Nagkakaaway, yes, because it's not because our fault. It's not because may misunderstanding talaga pagdating sa family. Pero, ang nagko-cost nun, wala namang iba kundi siya. Siya lagi nauuna magmura, siya lagi yung nauunang mang-bully, ano pa yung term na sinabi mo, Nay? Basta siya yung nauuna. It's always about, pag sinita naman siya, magagalit siya. Ba? So, ganito. Mag-joke siya sa'yo ng below the belt or mag-joke siya sa'yo ng nakaka-offend talaga yung and then sasabihin niya, bakit ka ma-offend? It's just a joke. Pero pag ginawa mo sa kanya yon, nanggagalaiti siya. Sobrang napapailing na lang. So yan, wala akong kinuha kay nanay kahit nag-addict si Mike. Okay. Kahit nag-addict si Mike na himasmasan na siya o may ninakaw ba ako kay nanay? True. Wala kaming ninakaw. Wala kaming kinuha. Ako ang bastos, alam ko lahat ng pinagagawa niyo sa anak ko. May narinig ka ba sa akin kung ibuli niyo si Nina? That's true. That's so true. I will tell you right now the story. Sa totoo lang, it's not like about the bullying. It's child's play. Siyempre, sa mga bata, magkakaroon ng pikunan. Pag nagkaroon ng pikunan, magsusumbong sa parents. So, pag nagsumbong sa parents, yung parent ang gagante. Which is hindi dapat, right? Because away bata yan eh. Kasi afterwards, wala lang yun eh. We move on. Pero sila hindi. Aabot, kunyari, we played on Monday. Monday nga. Gusto ko yung Barbie niyan. No, ayoko kasi ito yung bago kong Barbie. You can have the other Barbie. Ayoko niyan. Gusto ko niyan. No, this is my Barbie. Like that. That situation. So, Mommy, ayaw niya akong pahiramin ng Barbie. Ganyan. Okay. And then eventually, on Sunday, me as my mom, Nina, bilisan mo. Makikisabay tayo sa kotse. Magsa-service. And me not knowing what's going to happen. Habang nasa service, nasa likod namin siya. Someone's gonna pull my hair. May biglang babatukan ako. You know, pinakamalala, habang nagpe-praise and worship,
may hihila ng buhok ko. Wala namang ibang tao sa likod namin kung sila. Napaka-Kristiyano, right? Habang nagpe-praise and worship pa. Tandang-tanda ko yon, hindi ko kinalimutan yon. Never ko makakalimutan yon kasi kahit bata pa ako, I know what's going on. Hindi ako tanga. I'm just quiet. But I'm not stupid. Yun. They do things na, for example, kami ng mom ko, kami namin yung nag-aaway and nag-rant ako sa Twitter. Nakakonect pala yung Twitter ko sa Facebook. So, lumabas sa Facebook. Nakita niya. Nakita ni Ate Ganda. And then, me, like, walis-walis, outside, biglang sumigaw na, epal talaga ako. So, not knowing, ngingiti pa ako, kakaway pa ako, and then eventually, her daughter told me na, nakita niya yung post mo. But, what post? Oh, that post, it's not meant for her. It's actually meant for my mom. Because doon ako nag-rant. And I didn't say any name. I didn't mention any name dun sa post ko. So, she thinks that, they always think that they're in, like, nasa center of the universe. Like, parang, huwag kang feelingera, hindi naman ikaw. You're getting angry for nothing. You're barking at the wrong tree, Ate Ganda. So, yon. Diba? Marami pa nangyari every Sunday yan. Like, kunyari, isasagiin ako ng hindi sinasadya, pero sinasadya. I'm not stupid. Alam ko yung sinadya sa hindi sinasadya. Pag hindi sinadya, hindi masakit. Pero yung sobra, yung matulak ka, madapa ka, flat on your face, that is sadya. Sadya yun. For sure. Hindi naman yon, masagi ka tapos madapa ka like flat on your face. There's no enough force. Ganon. Wow. Physics. Char. So, going back. So, ayan, saan banda? Saan ba nanggagaling to? At nagkakaganyan kayo. Mga pamilyang bulok lang ang nagkakaganito. Bulok ba tayo? No. Actually, ikaw, you and your wife is, your attitude is bulok. Asa na? Your attitude is bulok. That's what. Side comment pa eh. Char! So, oo, kasi lahat ng joke mo totoo eh. Ay, ayan, Hindi ko na alam kung ano yung nire-reply. Ayan, nireplyan niya yung, bibiro lang ako, kala mo totoo. Yes, lahat ng gino-joke niya, totoo. Half meant. Jokes are half meant. Kaya ang bastos, alam ko, ayan. Binubuli? Tang ina. Mura! Ako ang bakit tatlo yung ako? Nagmamaneo sa graduation ng anak mo, binubuli? Hatid sundo ang asawa mo, pag uwi siya, binubuli? Yes, totoo. Binubuli. As I mentioned earlier, yung mga pinagagawa nila, syempre, bubuli nila pag hindi around yung parents ko. Yes, pambubuli yung biruan nila na maliit. That's height discrimination. Maliit, mataba, that's body shaming, right? So, tapos, ano pa? Ay, paano yung like, pang-arbor ng things kahit hindi naman meant to be like, we're not meant to give it, is ours. Bully yun. Like, oh, akin na lang to Like, okay. Like, napilitan lang. Hatid sundo. So, yeah, this hatid sundo, afterwards naman pinalamon naman. Ay, pinalamon. Sorry, excuse for the term.
pinakain. Mas marami pa nga yung order nyo kaysa sa amin eh. So, asan doon? So, it's called quits. You're doing it because you want to get something in exchange. And we gave you what you want. You wanted food. You wanted to eat this. You wanted to eat this much. Like, madami. Diba? Sumbat. Sa totoo lang, ito, pinanggalingan nito is yung money actually. Napunta lang dito because self-defense nga to. Ang sakit ng tiyan ko. Sana tayo? Ayan. Tingnan mo muna sarili mo, ikaw. Ikaw nga nagloko ka. Like, ayan, hindi ko mapapalampas to Patunayan mong binubuli namin ang anak mo. Excuse me. I just did. Nag-testimony ako. Isn't that enough? Like yung last joke niya, I have a lot of guy friends. I have a lot of guy friends. When I come home, I use yung motorcycle taxi. And you think all of them are my boyfriends. So ano? Alin doon ang hindi pambubuli? And when you joke, it's always below the belt. Like, nakaka-offend. Isn't that bullying? You body shamed me, you height shamed me. What else? Academically, you shamed me. Yes, I remember that when I was younger. Kasi, like, ano ba yan, Shopee? Salamat, Shopee! What the hell? So, what is it? Hindi ba pambubuli yun? You know, sa church tayo, magkatabi kayo ng wife mo. Then, habang nagpe-praise and worship, sinabunutan niya ako. Isn't that bullying? Hindi ba? Yung last joke mo, since yon madami akong guy friends, I used motorcycle taxi. So, lahat ng drivers, akala nyo, boyfriend ko. And I received gifts from admirers. I received chocolate, pizza, flowers. And what did you call me? You asked me, Prosti ka ba? Prosti ka. That's exactly how you said it. Prosti ka? Prosti ka ba? Prosti ka. Like that. Hindi ba? Hindi ba nakaka-offend yun? Isn't that bullying? First of all, it's really none of your business to ask me about my love life, my friends. It's none of your business what I'm doing with my life. Oo, nagloko ako. Bakit? Yung adik mong bang asawa hindi ba nagloko? Tumikim lang siya. Pero after noon, nahimasmasan na siya. Ikaw nga, you're willing to kill your wife for your mistress. Yes, you heard me right. And, paulit-ulit yung kwentong yon. Pinaulit-ulit nyo pa. Kayo pa yung nagkukwento. Diba? You're willing to kill your wife for your mistress. Hindi ba pagloloko yun? Let's see yung level ng pagloloko. Yung dad ko, tumikim. Ikaw, tumikim. Yes, check. O, quits kayo. Yung sumunod mong ginawa, humiram ka ng pera kay Lola. And now,
ayaw mo bayaran. Check, si tatay, walang hiniram. Nagpo-provide siya. Nung hindi siya nakapag-provide, may work yung mom ko, hindi namin ginalaw yung money ni Lola. So, that's a no for us. Pero ikaw, check. Willing to kill your wife or your mistress? Check. Diba? Diba? Going on. Sabihin mo yung bunganga mo para luminis. Yeah. Kitang-kita, siya yung unang nagmura. Yung mom ko, hindi nagmura. May sadya ka, sayad ka na ate. Ha? Sa sinabi lang niya. Sinayad. Naiintindihan ko kung ang asawa mo ang siraulo dahil nag-a-addict ikaw hindi ko maintindihan. Oy, iba na to. Nanay, kulang. Let's pause for a while. Okay, going back. Nakita ko na. Okay, nag-reply siya. Sobrang dami ng atraso. Wala akong atraso sa'yo. Kung isusumbat mo, pagsundo kay Mike, pasensya ka na sa maliit na bagay na nakasumbat pala. Pero, okay. Pero patunayan mo na binubuli namin yung anak mo. Ako lang magpapatunay nun. Sorry. Haha. Wow, maliit na bagay daw. Wala ka palang utang na loob eh. Grabe naman utak mo. Magkano ba ang gas? I can buy you and your friends in this bar. Char! Gas. Magkano ba ang gas? Dito hanggang airport. Tapos pabalik. Tapos dito hanggang PICC. Tapos pabalik pa uwi. Ay, no. Dito hanggang PICC, then papuntang MOA, then pauwi. Malaking bagay ba yun? Is that a big thing? Mas gumastos pa nga kami doon sa pagpapakain sa'yo eh. Diba? Kung ayaw mo nang pala kayo hatid sa PICC, edi sana hindi ka na lang pumayag, diba? We can manage. Kaya namin mag-taxi. Wow! Mo pride. Sorry. Char lang. Pero, come to think of it, pwede naman kami mag-taxi, pero hindi. Hindi kami nag-taxi. Bakit nga ba? Ano yun, Nay? Parang may pakinabang siya. Anyway, moving on. Wala akong utang na loob sa'yo kahit kailan. That's true. Si Tito. 1.5 na lang. Wala akong I rest my case. Huwag nating kalimutan, pare-pareho tayong Christian. Pag-usapan natin ng maayos. Pinag-uusapan naman talaga ng maayos. Hindi daw bastos itong text niya. Hindi naman talaga eh. Ayaw bayaran sa'yo, naloko ka, ayaw. Pero, moral obligation. Pinigay sa akin ni nanay yun, huwag kang gahaman. Huwag kang gahaman? No, kahit binigay yun, it's a moral obligation. You have no escape. You can't get away with it with moral obligation. Hindi, tatapusin ko to. Hindi. Simula lang naman yan eh, kung naibalik ba o hindi. Kung hindi, walang issue. Sabi ni Beck, di daw talaga nabalik.
Ngayon, patunayan na kahit sino talaga nabalik. Kung hindi mapatunayan, walang usapan. Here's the thing, napatunayan na naibalik. Sinabi ni Ate Ganda kay Tita Marcia, because close sila and they talk about everything and anything under the sun. So, yon nabanggit niya. Matagal nang alam and yet, hindi pa rin nila binabalik. So, what? So, may witness kami. May magpapatunay na nabalik sa kanya. O kahit, sige, tawagin nila yung illegal recruiter. Compared sa testimony ni Tita Marcia. What do you think? Sinong gahaman? Yung upa ni Tita Nita, si nanay nakikinabang. Bakit yung upa ngayon? Sino nakikinabang? Kailan naging sayo yung bahay? True. Walang sa amin dito. Kasi, itong lupa na to, the whole land, it's not really ours. It's my grandmother's. She paid for it. The title is in her name and my grandfather. It's theirs. Wala pang kasulatan or anything na sinasabi na, I, Lydia Guevara, give you this part of my land or the house. Wala pa. Wala pa po. Yet, you took it. Diba? Instead na may panggastos yung lola ko for herself, no. Wala. Kasi, kinuha niya. Like, nung pinautang siya and ayaw niyang bayaran. So, galing. Bongga! Diba? Big brain. Yan. Hindi ko kailangan niyang ayan, diba? Hindi ko kailangan niyang patunayan na binubuli na. Bumalik na naman. Bumalik na naman. Ang pinaka-unok dulo nito is kung magbabayad siya ng utang niya or hindi. Nasingit na naman ako. Napakaganda ko talaga. Ay, nako. Char. Defensive. Bastos. Kilala niyo ang mga anak ko. Hindi nila magagawa yun. Sinabi na ni nanay na anak mo yung nambubuli. Ang totoo is wala naman talaga akong problema sa mga anak mo. But here you are, going there, here and there, ruining our relationship with your kids. Kasi ayaw nyo magpunta dito. Kasi you brainwash them. You tell them na, ganito yan, sinungaling yan, like this. Why don't you be honest for once? You've been lying the whole time. Why can't you be honest with what you're doing right now? Diba? Wag ka naman namang insulto at baka diretso. Magdire-diretso tayo. Matagal nang straight yung mom ko. She's very straightforward with you and you've done nothing but to joke around, defending yourself, like lying. Ano pa ba? Lahat na, sige. Pero kung gusto mo naman ituloy, sige lang. Of course, gusto namin ituloy because it's your fault. We want you to admit your fault. Say sorry. Give back Lola her money. Para may pang ER kami, may pang gastos kami for her meds and diaper. Ikaw nga yung diaper na binigay mo is libre lang and you told us, no, binili ko yan but it's obviously na giveaway lang. Like, pumapasok yung like yung ibibigay mo
pinaka-least na maganda. You always give gifts na least na maganda or pinakamura instead of a good quality. There's a meaning. Sa gifts, wala. Ayan na. Sana kung away bata at pambubuli nila, yung matanda pa ang nambubuli. Like I said, wala akong problema sa mga cousin ko. Kasi pag napikon sila, magsusumbong sila sa parents nila. And kami, pag like the next day, maglalaro kami ulit. Like it's nothing. Like nothing ever happened. And then, pagdating ng weekend, ng Sunday pa mismo, pupunta pa sa church, magsa-service. Dun nila initiate yung pambubuli. I can't react because mas matanda sila. Kasi tito at tito ko sila. I can't react. Out of respect, I don't react. I tell my mom all the time na I don't want to go with them, I don't want to ride with them. But wala kaming choice. Walang choice. Kasi gusto namin sumabay. Gusto niya sumabay. Sa car. At siya mag-service. Yes. I told her so many times but she didn't listen to me na what they're doing. We kept quiet. In short, we kept quiet. So ngayon na-trigger yung mom ko and now he's focused with them bullying me. Which is dapat nakafocus siya yung sa babayaran niyang utang kay Lola. Ayan. Ayan. Paano ko mabubuli ang lecheng anak mo hindi naman kami nag-uusap yan. Yes! You're the one making an effort to talk to me. And I'm like doing my effort to run away from you because all the things that came out from your mouth were all pang iinsulto. Like pang mamata, pang judge. Like you coming up with like confronting me like, "Ay, may boyfriend ka na ba?" And like, "See you, wala po." And may boyfriend ka na. And sure, it's going down like a joke. So I also ride along with your joke. So sinabi ko, yeah, madami. Kasi I have a lot of admirers. And I receive flowers, chocolate, pizza. And then you gave me the answer like, bakit ka binibigyan? Prosti ka ba? Prosti ka? Diba? Saan yun nanggaling? So, mabigyan ka lang pala ng flowers, prosti ka na. Diba? 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 Ayan. Huwag mo sisihin sa amin kung napariwarayang anak. Anak ko? Anak ko o anak mo? Anak mo. Okay, going back. So, napariwara pala ako. I didn't graduate with a degree. Para lang sabihin niya sa akin yan. Diyos ko. Yes, nagtagal ako sa college. I took my time in college because nahirapan ako. Pero during college years, never akong tumikim ng drugs. Never akong... Yes, I stayed late outside, but I go home. I don't do overnights. I'm a student. Why would I do things? So makatapos, bakit ko gagawin yun? So, make it short, hindi ako tumikim ng drugs, hindi ako nabuntis, graduate ako.
Saan ang napariwara? May part-time job ako. May part-time job ako? Okay, ulitin natin Hindi ako nakatikim ng drugs. Hindi ako nabuntis. Graduate ako. May part-time job ako. And yung part-time job na yon, minamock pa nila ako doon. Like, hindi dapat yan. Hindi mo naman course yung, hindi mo naman natapos yung ganyan eh. Hindi naman yan ang field mo eh. Who are you to tell me what to do? Eh kung doon ako kumikita eh, for now eh. That's why it's called a part-time job. It's not forever. Duh. Taba ng utak mo. Kaka keto diet mo eh. Pati yung brain mo napuno ng taba. Which is totoo, taba naman talaga ang brain. Pero the point is, saan? Ayan, leche ka din. Sabunan mo yung bunganga mo. Ano binubuli? Grabe ka ate, sinungaling ka. Sinungaling. Pahinga muna tayo kapatid. Lahat tayo dito talo. Don't think matutuwa si nanay at tatay na nangyayari sa atin. Patunayan mo yan. Hindi siya napariwara. Graduate yan ng hindi buntis at hindi nagda-drugs. Yang si ate, akala niya patuloy siyang pwedeng makabastos. No. Sagutin mo ako, Diko, hindi ba nakakabastos yung text niya? Hindi po. Ako sasagot, hindi po. Kasi alam na ng mga kapatid. Kung hindi alam niyo ng mga kapatid niya nakakabastos. Kaso alam niyo ng mga kapatid niya. Actually, lahat ng siblings alam yung ginawa niya. So, yan. Hoy, ikaw ang bastos. Sino nagmumura sa atin? Yep. Naka-record. Naka-screenshot. Ayan, walang tanong-tanong, biglang sabi, hindi ko man lang binayaran. Hindi pa ba niya alam yung buong kwento? Uy, naman na yan. Walang respeto. Actually, alam na ng lahat yung kwento. Alam na. Kasi si Ate Ganda, sinabi niya lahat. Lahat. Without not leaving a single detail. Without further ado. Yes, lahat. So, alam na rin ng lahat. So, si Tito Ver. Sige na magkapatid, for the sake of Christmas, birth of Christ, the Prince of Peace. Walang magpapasko. Walang Pasko na magaganap. Char! O talaga, hanap pa ng kakampi. Ano to, tanga, hindi ako naghahanap ng kakampi. Napatunayan ko lang na ang pinagmulan lahat nitong problema sa araw ngayon ay yung kabasyusyan. Asan ba doon ang bastos? Pinagmulan niya ng problema niyo. Tingnan mo, ano ba to? Ibinalik. Ay, ano ginawa? Just leave it there. Adik. Adik, sino daw? Gahaman meron. Mag-SM kayo ng anak mo at pareho kayong sinungaling. Haha. So, nag-advertise pa siya ng SM. Oo nga, no? Sa bagay, binabayaran siya ng SMDC for commercializing. Right? The car, they have 3 cars. I don't know. They have 3 cars. I know. 3. Kasi yung pang work.
Tita J. Tapos pang work niya. And then yung SMDC with sticker. Ano lang, yung Ford pickup, Ford pickup. yung SMDC, tsaka SMDC. Oh, edi, that's still 3 vehicles. Diba? Tapos pang bayad kay Lola. Wala. Very good. Haha. More like nangaasarang. Haha. We, natatawa kunyari pero umiiyak na yan kasi adik ang asawa. Ikaw din adik, 'di ba? Ulul. Eh yung anak mo, adik kami. Oo. Oo, nag-adik kami. Inamin niya oh. Pero ulul ka. Later we will all regret lahat ng mga I have no regrets. I have no regrets doing. ako nag-regret sa sinabi ko. Nice one, Nai. She doesn't regret everything that she told him. Have no regrets doing this video. And my mom doesn't regret everything that she said here. Lahat balik sa kanya kasi siya naman nagsabi ng lahat na ito. Miserable kasi buhay mo kaya ganyan ng kanyan. Ang git. Thumbs up, yeah, that's the proof. Alam ko na, kaya mo gustong makuha yung binigay sa akin ni nanay kasi gusto mong nakawin. Facepalm. Wow! Gustong nakawin. I'm sorry. Gusto namin gamitin kasi we're the ones taking care of her. Pambili ng Mga ulan mo kung kuha kong damit, di na ako makakuha. pambili ng gamot, pampa-check up. That's why we wanted to get the money because kami lahat, alaga, food, check up, medicine, diaper. Ano pa ba? Eh siya nga, wala nga siyang bigay eh. Kahit do sa, like, ambagan for mother, ganyan. Wala siyang ambag. Thumbs up, everything, like, proof to screenshot. Ayan. Di ko paano kung... Bleh. Di ko paano ko ayun. But very difficult for all of us to pray. Mahihirapan mag-pray publicly. Binastos ako ng isang tao na hindi man lang tinanong muna. Mabuti ka. Tinanong mo ko privately. Di ko man ma-expect na maisip ang isang miserableng tao na yan eh. Minessage ako ng mga anak ko na binuli daw ako at nagtataka sila kung paano nagawa yun. Oh my God, your brain is not working. Ikaw yung nangbubuli, kayo ng wife mo. Again, wala akong problema sa mga cousin ko, sa mga anak mo. Pero, since you brainwashed them, probably our relationship is ruined. I don't know kung maintindihan nila because I think the apple doesn't fall far from the tree. Kasi kinonfront din nila ako. So it's like gantihan. I'm not really, wala talagang pakialam. Sa totoo lang. Wala akong pakialam sa away nyo. But since sinabi mo na pariwara ako, triggered na. Giggle mo ako. Char. Pero yeah, true. Nanggigil ako. And I wanted to defend my mom. But it seems like she doesn't need me to defend her, so I let her. Pero ikaw, I think you need, like, kailangan lahat kayo all in. Voltas 5, yeah. Wait, Voltas 5? 4 lang pala sila. Anyway, basta. Kailangan mag-vote in para, syempre, pamilya kayo. Which is, I understand na pamilya kayo, you protect each other. Kaya lang, common sense, diba?
Hindi dapat nakikisawsaw ang anak. Ako, hindi ako nakikisawsaw. Never ako mag-message dyan. Never ako. Like, oo, pinabasa lang sa akin, pero hindi ako para makipag-chat. Hindi ako para i-confront yung mga pinsan ko na bakit ganun yung papa mo? Bakit ginaaway niya? Bakit ganyan siya sa amin? Inaano niya kami, ganyan. Hindi ako para gumanon. Kasi away nila yan. Wala talagang pakialam sa kanila. Pero since, yun na nga, pati ako nadamay, pati yung pinsan ko nadamay kasi kinonfront nga ako, I have to react. I have to speak. I've been too quiet for too long. It's time to speak. Revolusyon! Punitin ang sedula, char. So, yan. Naalala ko na yung nagpapaliit palit ng shotang anak mo. Nakapagsalita ako ng na dapat Kristiyano ang shotahin niya, bully agad yun. Wow, nagpapalit-palit ng shota. Isa lang naging boyfriend ko. The rest are my friends. The rest are my friends. We're just friends, like, I don't have to explain. Kasi it's none of your business. Isa lang ang yakadiri ang JJ Shota. Ew. Isa lang ang naging boyfriend ko. And it didn't end well. I know I made a mistake with that. I'm over it. I'm just hang out with my friends and yun. So, shota ko na pala yung shota ko na pala yung friends. Like, yeah, we're in, like, friendship. That relationship is important also. Kasi friendship diba? Not romantically. Napaisip tuloy ako. Or yung biruan nating bastos ka, mahaba ang baba ni Bangbang, or ayan. Hari ng Lakemi si Kuya. Biro ang pamilya yon. Bully na ba agad yon? You didn't mention yung biro ang prostika. Oh my God. Diba? Di ba nakaka-offend yun? Sabi ko, never mababagok si Ninya. Pag nalaglag sa upuan. Biro ang pamilya. Di nyo ba ako binibiro? Babad. Birong baba din. Bully na agad yon. Imbis na tinitignan mo ako na bully, Ate Emmy, tutukan mo yung anak mo. Yan ang mission mo. Okay. Wala na yata Hindi ko nasama yung my goodness. Yung rar. Sige, let's end it here. Di ko nasama yung yung birthday party ni Lola. He didn't come sa 79th birthday ni Lola. Ang sagot niya doon is kasi ayaw ko kayo makasama. So, kulang yun. Kulang. It's my fault. So, yeah, let's end it here. Pero hindi pa ako tapos. I'm just getting started. Things are about to get... My cats are all staring at me like, what are you doing, human? Well, I'm making a public diary, that's what. So, yun.
Tapusin na natin kasi like gabi na, napapagod na rin ako. Ay! Ang toxic mong tito. Wah! Sobrang toxic niya. Sobrang toxic niya. Wah! Okay. Thanks for listening. See you on the next video. Bye!